Sa ating programa ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bukidnon at Vice Chairperson ng House Committee on Justice, Congressman Jonathan Keith Flores. Kong, good morning po. Good morning, Kong. Good morning, Doris. Good morning, Christian. Opo, tama po 'di ba Kong, ngayong araw yung tungkol po doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, ang atin naman pong tatalakayin ay yung sufficient in substance. Yan. Ano po yung kaibahan nito doon sa sufficient in form na na-declare po natin kahapon? Tama po. Ngayon, tatalakayan po is yung sufficiency in substance sa impeachment complaint. Ang kahapon naman was the sufficiency in form. Na sufficient in form yung final na impeachment complaint. Ang form po is it just follows a certain format na dapat may verification at dapat naka-state doon na based on his personal knowledge. True and correct and based on authentic records. At saka po dapat subscribe yung impeachment complaint. Ang sa substance naman po dapat may recital of facts, kung ano yung facts constituting the offense. And dapat yung impeachable offense is clearly sinabi doon sa impeachment complaint. Ganito rin po ang pinagdaanan noon nung sa impeachment complaint kay VP Sara last year. Hindi po. Hindi dumaan dito sa proseso na to kasi ibang mode po yung ginamit sa impeachment complaint against VP Sara. Apo. Okay. And this time, kung ang ending po ng ating discussion mamaya ay meron kayong makitang sufficient in substance kapag nagkasundo po ang mga miyembro ng komite, ano na pong mangyayaring susunod? Ano next? Oo. Ang next step po niyan is bibigyan ng kopya yung presidente ng impeachment complaint tapos bibigyan siya ng 10 araw to file his answer to the impeachment complaint. And then we will hold konting hearing po to determine kung ano na yung articles of impeachment na ipo-forward namin to the Senate. Ayun, oo. So lahat yan mangyayari po sa mababang kapulungan sa ngayon? As of now, sa House of Representatives po, sa Committee on Justice. Ayun. We have parang may deadline din kami. We have 60 session days to finish it from the time it is referred to the Committee on Justice. Oo, but then again, meron na naman tayong pagtatalo kung ano yung session days, ano yung calendar days. Nakakahilo, nakakalito na po. Opo, last year kasi yung forthwith ang pinag-uusapan natin. Forthwith. Tama po, hindi lang kayo ang nalilito. Kahit yung Korte Suprema po, nalilito din. In the first decision nung July, sinabi nila na tama yung how we interpret a session day. So, ang session day minsan is more than 2 calendar days. Basta may session at hindi in-adjourn, isang session day yan. But then they changed their mind also in the resolution ngayong January. And they said na ang session day ngayon is now a calendar day that Congress holds session. So kahit sila nga, unanimous ang pagkalito din nila kasi they changed it unanimously. Oo, unanimous ang pagkalito. Ganyan din po, sali kami diyan sa unanimous na yan. Pero sa palagay nyo, Kong, sa takbo po ng ganitong klaseng proseso, kailan maaasahan talaga ng sambayanan na mayroon pong linaw na kung ano po ang mangyayari sa mga kaliwat kanang pagfa-file ng mga impeachment complaint na yan? Hindi ko talaga masabi na with any certainty kasi depende po talaga sa appreciation ng members ng Committee on Justice kung may substance ba ang impeachment complaint na i-file. And remember po, dalawa po itong impeachment complaint na hinahandle ngayon. Isa po yung filed by or endorsed by Representative Nisay at saka isa naman po is yung endorsed ng Makabayan Group. So, isa yung i-determine kung may substance ba. Now, if and when the committee decides na may substance, saka po tayo magpo-proceed. But if the committee decides din na walang substance yun, tapos na po yung impeachment complaint against the President at least for another year. Paano kung meron ulit tumutol? Kasi kahapon po, di ba, nung nagbobotohan tayo, may isa pong tumutol si Congressman Bienvenido Abante ng Maynila at ang kanyang ikinokontest kahapon ay hindi daw niya makita o marinig ng maayos. Hindi malinaw sa kanya kung paano gina-justify yung sufficiency in form ng impeachment complaint. Hindi mo talaga ma-please din lahat ng members. They always have their own interpretation kung ano yung tama at saka ano yung in line with the rules of the House. No? So just like we have I think 38 members po
and you're gonna expect at least 38 different opinions din kung pwede, di ba? So what's important is that may guidelines naman na binigay at dapat mag-stick lang kami doon sa guidelines na binigay para hindi po siguro sobra yung confusion as to what is sufficient in form and substance. Opo. Okay. Yung binanggit nyo kanina na kung sakaling merong kung sufficient in substance itong complaint ngayong araw, papadalhan ng kopya ang Pangulo. And then, kailan po ang next natin na inaasahan na maghaharap-harap po ulit tayo dyan sa Kongreso? May 10 araw siya to file his answer, 3 days to file a reply, and another 3 days to file a rejoinder. Pero pwede naman na he can opt not to file an answer. And that's deemed na denial na po sa lahat ng accusations dun sa impeachment. Then we proceed to parang konting hearing po on the evidence that will be presented by the complainant. And kung ayaw mag-present ng defense naman si President Marcos, that's his right din po. Then we determine kung ano na po yung impeachment articles na dapat i-akyat doon sa Senado. So hindi pa possible na ngayong buwan mangyari ang mga yan ko. Maaaring abutin pa to ng next month. Kung mas stretch lahat po ng pleadings, kung lahat ay gagawa at magpa-file ng pleadings, aabot pa to next month. Pero kung wala nang ibang pleadings, then it can be finished in the month of February. Alright. Maasahan po ba natin na haharap sa pagdinig ang Pangulong Marcos? Yan ay hindi ko po masagot, and I think that would be best answered by the President himself. Okay. Pero iimbitahan siya. Of course, he will be invited, ma'am. He will be invited. Alright. Opo, ang anak po ba ng Pangulo, si Majority Leader Sandro Marcos, ay in-expect din po ba nating at least magsi-sit-in sa mga deliberations? Kasi nangako po siya na mag-aano siya mag-i-inhibit siya. Si Sandro Marcos po is the Majority Leader, and he's an ex-officio member. No? Pwede siyang mag-attend ng hearing ng Committee on Justice. But in fairness to him, sabi niya nga na hands-off siya dyan sa impeachment complaint against his father. Hindi naman nakikialam si Representative Sandro Marcos, the Majority Leader of the House. Opo. Okay. Punta naman ako doon kung sa impeachment complaint naman, dalawa din po panibago kay VP Sara Duterte. I understand hindi pa naman to na i-refer sa komite, pero malaki din po ba ang tsansa na sa Committee on Justice din po siya i-refer kapag na-i-process na po sa Office ng Speaker? Most likely mag-end up din to sa Committee on Justice kasi nga hindi siya yung second mode na endorsed by more than 1/3 of the members of the House. But hindi din natin alam. Baka once it is filed, baka they might gather enough support na mabypass na rin yung Committee on Justice. Just like what happened last year. But as of now, as how it's going, ang procedure niyan is after the Section receives it, dapat i-transmit niya to the Office of the Speaker. At yung Speaker naman ay may 10 session days to include it in the order of business. And then after it's included in the order of business, may 3 araw naman to refer it to the Committee on Justice. Kaso kung yung other mode na yun, kung baka naman ma-question ang Kongreso na Yun bakit lang. parang pagdating sa Vice Presidente, minamadali natin. Yung sa Pangulo, may pagdadaan ng ganitong proseso. Those questions will always arise, no? Lalo na pag hindi same yung treatment ng complaint. No, sabi ko nga na kung hindi yan itatransmit agad ng Secretary General to the Office of the Speaker, they might be accused again of treating it differently kasi yung sa President immediately transmitted and the next day immediately included in the order of business diba? So dapat what's good for the President should also be good for the Vice President. Kung anong treatment sa President na complaint, dapat same treatment should be given to the complaint also filed against the Vice President. Hindi ba po pwede na ito muna ang prioridad namin? Basta kung sino kung ano ang unang na-transmit, yun po ang proseso. Wala naman pong ganun sa rules na may priority po. It just says na ito lang yung proseso na dadaanan ng isang impeachment complaint. Okay. So kung sakali po na ang maging direction din po or maging track nung sa impeachment complaint kay VP Sara ay katulad sa Pangulo, kaya pong pagsabayin ng Committee on Justice? Kaya naman po, but we just have to set aside all other pending bills before the Committee on Justice. Kasi ayun lang. may itong impeachment complaint, may time frame to May number of days that we have to finish it. Kaya dapat tapusin namin within that time frame. Yung bills naman is walang time frame yun. We can act on it after we deal with the issues on impeachment. Yun nga po kasi syempre ang inaabangan pa rin syempre ng publiko mula sa Kongreso ay yung pagbalangkas na mga panukalang batas kung matatabunan din ng mga
urgent din naman na mga impeachment Correct. complaint, baka Oo. naman matabunan din yung pangunahing responsibility ng mga congressman na Tama. gumawa ng mga batas. Tama. Tama po kayo, may effect talaga 'yan, no. I will be the first to admit that kasi we have to set aside things para nga matapos itong impeachment complaints na may requirement when to finish it kasi may araw nga na ibinigay sa amin just to complete it. But it's also correct po to say na medyo disruptive po talaga, no. Lalo na ang impeachment complaints are filed against the two highest positions in the country, 'di ba? So kahit anong sabihin po Oo. natin, meron talagang disruption yan. Correct, na correct. ma-cause. At ma-expect po ba natin yung gaya ng mga nangyaring impeachment proceedings before na hindi naman parang palengke, kung hindi, marami po ang nag-grandstanding. Meron po bang mga measures na ilalatag ngayon para maiwasan nga po yung ganyang klase na grandstanding ng iba nating mga kasamaan? Ma'am, wala po tayong rules against that, no? Wala tayong rules against that. Siguro ang konsensya na lang nila ang dapat mag-guide sa kanila kung gagamitin ba nilang occasion na to grandstand, or will they use this occasion to at least show the Filipino people that Congress is working for the best interest of the people. Tama. And again, oo. bilang binanggit ni Kong na kapag usapin ng impeachment, meron silang kailangan sundin na time frame at timeline. Oo. Sana naman masulit talaga at yung tamang proseso lang ang pagdadaanan at wala nang yung magbibida-bida pa. May Kaya mga nga, sisingit Mr. pa ng... Speaker, Mr. Speaker, yan ang naalala natin lahat, Yes. hindi po ba? Natawa si Kong. Opo. Kung balik ako dun sa yung sa impeachment kay VP Sara, dahil medyo parang nagkakalituhan pa tayo sa pag-intindi doon sa tinatawag na calendar days. Safe pa rin naman po na mag-proceed ito at talakayin na ng Kongreso. Hindi na tayo mafa-flag ulit dito ng Korte Suprema. Ang confusion is brought about by the fact na nung decision nung July, sinabi ng Korte Suprema na February 6 dapat mag-lapse yung 1-year bar, di ba? Ang problema is in the resolution sa motion for reconsideration, iba na ang treatment nila sa session days. Kaya naging earlier din po yung expiration ng 1-year bar based on the new definition of what a session day is. Opo. Opo. Kasi baka may mga magtangkang sumugod sa Kamara next week at sabihin, magfa-file pa rin kami ng impeachment dahil ang pagkakaintindi nila ay February 6, Oo. yung pagtatapos ng 1-year ban rule. That's not far-fetched po na may to play safe, no, na ang i-file nila is after the February 6 deadline na sinabi ng Korte Suprema nung July nila na decision. Pwedeng mangyari yan, but anong grupo or sino, that I do not know. Opo. Opo. Pero kung hindi pa kaya pwede nating makita rin yan bilang panggulo lang o pampatagal lang, pampahaba lang nitong usapin na ito. Hindi naman siguro panggulo lang, no, kasi before there was support sa impeachment complaint against the Vice President as far as the House of Representatives is concerned. Pero pwede namang magbago po yung siguro situation because of what has happened also. 'Di ba? Importante diyan is yung public support kung nandyan ba o wala. And that's how the members of Congress will also act depending on how they read kung ano din yung posisyon ng publiko on the matter. Okay po. Bale, 10 o'clock ulit tayo mamaya, Kong, ang deliberation po ulit ng Justice Committee. Yes, 10 o'clock po ma-resume ang deliberation ng Committee on Justice for the determination of sufficiency of substance. Opo. At same po ulit na panel po ng mga members ng committee, pati po yung mga complainants ay pupunta rin po doon. Yes, sir. Apo, meron bang iba pang tayo na-expect, sir, na mga in-invite nating mga resource person dyan or pare-pareho lang po mula kahapon? Walang resource persons na in-invite ngayon, just the complainants and the endorsers. Just the endorsers. Wala nga yung complainants. Okay po. Kong, maraming salamat. Good luck po sa inyo. Thank you po. Good morning po. Mukhang Thank you. exciting po ang mangyayari mamaya. Ano po? Salamat Mr. po for Speaker! having me. Mr. Speaker! Thank you, Kong. Thank Salamat you po. po. Ingat po. Thank you. Thank you, Darius. Thank you. Si Congressman Jonathan Keith Flores mula po sa ikalawang distrito ng Bukidnon at ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Sila po ang punong abala ngayon sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ay, tama yung sinabi niya.